Sandamukal na naman ang kailangan kong asikasuhin sa bahay. Pero bago yan, eto, at may pamerienda si Pingoy. After magmerienda, nakaligo na rin ako at isa-isa ko na nga ipinasok itong mga kailangan kong i-unbox para makapag-film na rin ako ng dire-diretso. Isa sa mga natanggap ko, itong Haier Ultrasonic Humidifier. Diba nung nakaraan, nagkakaroon nga kami ng sakit dito, ubo, sipon, sore throat, tapos nagdadry lalo yung skin namin, lalo na si Pinky na naman. Namamaos din talaga ako nitong nakaraan. So anyway, ito nga pala yung mga karton ng mga pinag-unbox ko. And alam mo, minsan talaga, kahit gandang-ganda ako sa packaging, hindi ko magawa talaga iki. Talagang natutunan ko mag-let go ng mga karton, mga packaging, kasi hodang ang gaganda na yan. Kasi wala naman ako mapaglalagyan sa bahay. Ito nga pala, kinabukasan na at pagising ko nga, merong patapsilog na naman si Pingoy at kape on the side. Kaya gustong-gusto ko rin talaga na ang love language ni Pingoy ay acts of service. Kasi yun yung gusto kong nare-receive. Alam mo yon, yung pinapakita, nararamdaman ko, nag-e-effort yung tao. Alam mo yon. Kumakain na rin pala yung dalawang bata dito sa pink table nila. So, konting gatas lang nilalagay ko sa baso ni Kowa kasi hindi siya malakas sa gatas. Pero si ate niya medyo malakas. And usually kasi kapag madami yung binibigay namin gatas sa cup ni Kowa, hindi niya nauubos. Ang ending, ate lang din niya ang umuubos. Tapos, alam mo ba, di ba kahapong vlog lang na pakita ko nga na naayos na yung internet. Parang naninibago kami na hala, nagamit na namin ulit yung computer, yung TV. Kasi isang buwan ba naman na wala kaming matinong internet. So parang nanibago rin talaga kami. After naman mag-breakfast, nakita ni Kowa itong grapes na nabili namin sa palengke. So ayan, hinugasan ko nga. And ini-slice ko to. Gumamit na lang ako ng gunting para mabilis. Ayaw pa nga kasi ang gusto niya yung hindi nakaslice na grapes. Eh nakakatakot nga baka mabilaukan. Feeling ko naninibago rin sina Pink at Kowa na nakakanood na ulit sila sa TV at sa computer kasi nga may internet na kami. So anyway, eto nga pala at nag-dust mite vacuum lang ako dito sa higaan namin. Ganito na agad kadami yung dumi na nakuha niya sa higaan at sa mga unan pa lang namin yun na nakakaloka. Eto nga palang gamit ko from Asin nga pala yan. So dahil nakapag-vacuum na nga ako ng higaan, next naman ay inubos ko na nga itong mga 2PA na nakatambak lang dito sa sofa kasi hindi na nga nauupuan talaga yung sofa dahil napagtambakan nga lang ng mga pinaglalabhan ko dahil 'di ba nung mga nakaraan talagang ilang araw akong tuloy-tuloy na naglaba. So, ngayon lang talaga ako makakapagtupi. Ang dami ko talagang kailangang tapusing gawain sa bahay today kasi tomorrow, kailangan na akong sunduin ng kuya ko kasi dumating na nga yung inaabangan kong cabinet for him. So, kailangan ko na magawa ng content yun. Tumigil na muna ako sa pagtutupi dahil naluto na nga daw yung lunch. So, dito nagsaing ng kanin si Pingoy pero dahil may natira pang kanin, ayan, pinatong niya na lang sa rice cooker. Tapos, itong ulam pala namin, ito paborito ko to nung bata ako. Bale, pritong galunggong yan, tapos sinabawan. So, merong galunggong, tapos merong kamatis, sibuyas, and then supposedly, dahon ng malunggay yung isasahog dyan. Kaso, yung nasa harapan namin kapitbahay na dating may malunggay, wala na. So, nahiya naman siyang humingi sa ibang kapitbahay ng malunggay. So, ang ending, bumili na lang siya ng dahon ng sili. And in fairness, ang sarap ng ganitong ulam. Even yung mga anak ko, gustong-gusto nila to. Para iwas tinik, ayan, at pinaghihimay ko na nga yung isda. Usually, natatakot kasi ako magpakain sa mga bata ng ganito. Kaya, mas gusto ko na, susubuan ko na lang sila bago isubo, ma-check ko muna, make sure na walang tinik. Pero pag malaki na sila na dapat magtanggal ng mga tinik ng isda. Nakakainin nila. Si Pingoy naman, hindi niya trip yung sinabawang isda, kaya meron siyang sariling ulam. Tapos, ito nga pala yung sinasabi ko na cabinet na dadalhin ko doon sa bahay ng kuya ko. Napakalaki. Tapos, ito, meron akong na-receive na mga damit from Ate Joanna of Joann's Collection na taga Taytay, Tiangge. So, may dress na akong na-receive from her dati. Tapos, nagpadala pa siya ng ganitong terno, pa-halter yung top. Tapos, ang favorite ko, ito. Hindi ko nga agad nagawa ng content to kasi pagka-receive ko nito, pagka-open ko ng parcel, nilagay ko sa labahin. Eh, diba nga, natambakan kami ng labahin, tas lately lang ako nakapaglaba. So, ayun na nga, after ko siyang malabhan, ayun, at saka ko pa nga lang nagawa ng content, and sinuot ko na rin para talagang for the go. So, eto, at nagpalit na rin pala kami ng tuwalya dito, at dahil andito rin si Freya, meron din siyang sarili niyang tuwalya dito, diba? So, meron nagtanong sa akin kung yung ganitong tuwalya daw ba ay absorbent. Oo, absorbent
absorbent to kumpara doon sa mga stripes na mga bago kong towel. Ito talaga cotton siya. Pumunta na nga pala sa kabilang bahay yung mag-aama ko, kaya ako lang naiwan dito, which is good dahil makakakilos talaga ako ng bonggang-bongga dito. And then ginamit ko na nga rin pala itong AC na dust mite vacuum dito naman sa sofa. At saka tinatanggalan ko talaga ng alikabok muna itong mga cover bago ko ilagay sa washing machine para naman kapag nilabhan doon, hindi na ganun kadumi or hindi na ganun kaalikabok yung malalaglag sa washing machine. Ano mo yun? Isa rin pala sa mga na-unbox ko ay itong vacuum cleaner from Aisin. O diba, ang ganda nito kasi meron siyang function na pwede mo ikabit yung attachment, magiging mop siya, vacuum and mop in one ang shala. Then, etong mga pinagtatanggal ko na cover ng sofa, nilagay ko na nga diretso dito sa laundry basket. Alam mo, dapat nga, pagkatapos kong magtanggal ng cover, either ng sofa, ng higaan, dapat idiretso ko na sa washing machine, Kaso, dami ko kasing gawain dito. Ayokong palabas-labas pa, kaya nga sabi ko, dito na muna sa laundry basket yan, si Pinggoy na ang bahala dyan. Para mas makakilos ako na maayos dito sa sala, inalis ko na muna itong gaming chair ni Pinggoy. And yes, medyo luma na kasi galing yan sa kapatid niya na si James, pero okay na okay pa siya. Kailangan lang talagang lagyan ng cover para mas presentable, para matakpan yung mga bakbak niya. Eto pala yung bago naming electric fan from Gabor. Actually, bibigay ko to para sa kwarto ni Bettina. Kaso, walang magamit si Pinggoy dito sa sala every time na natutulog siya dito. Kaya sabi namin, kapag meron na lang kapalit, tsaka na lang namin ibibigay yung isang electric fan doon sa kwarto nga ni ate girl. Kapag meron kasing nakikitulog dito, talagang si Pinggoy automatic sa sala siya natutulog. So anyway, eto na nga, at for the vacuum lang ako dito. Gamit ko nga pala ay from Aisin. Etong maliit na halaman ko, dadalhin ko yan sa bahay ng kuya ko kasi initially nag-request ako ng malaking halaman sana para madala ko sa kanya. Although walang na-approve, pero okay lang na naman, nag-request lang naman. Baka sakali lang din naman ako. So at least kahit pa paano meron akong mabibit-bit na artificial plant doon sa bahay niya. So eto nga pala, tinanggal ko na nga pala itong mga pinaglalagay ni Pinggoy sa ibabaw ng cabinet. And alam mo, marami ako nababasang comment na bakit daw dito ko nilagay, dapat daw sa kusina. Pwede naman, it's just that ako bilang dito nakatira, mas gusto ko siya dito, nagagandahan ako sa kanya dito, pero kung kayo order kayo ng ganito, pwede nyong ilagay sa kusina ninyo. Pwede nga rin yan sa kwarto, sa kung may studio kayo, office area, working area, 'di ba? Naalala ko rin nung kinabit ko yung cabinet sa bathroom kasi ako gandang-ganda ako sa kanya, and initially intended siya for kitchen talaga. It's just that meron akong ibang vision para sa kanya na feeling ko ang ganda nito sa bathroom, which is talaga namang napaganda niya yung look niya. Yun lang din, marami akong nababasang comment, ay bakit siya mo nilagay yan, hindi dapat yan dyan. Alam mo, may mga bagay kasi na intended talaga siya para sa ibang bagay, pero hindi naman para dun lang yun. Alam mo yun, pwede natin siyang gamitin sa ibang bagay na kung saan tayo magiging happy. At saka sa buhay, dapat ginagawa na lang natin kung ano yung magpapahappy sa atin. Okay, bear na lang muna sa sasabihin ng iba, basta masaya ka. Pero don't get me wrong ha. Siyempre, talaga namang ina-absorb ka rin yung ibang mga sinasabi sa akin. Alam ko naman talagang good yung intention nila. Alam mo yon? So, eto nga palang laman ng mga storage boxes na pinagpapatong ni Pinggoy doon sa cabinet. Mga laruan niya ng mga bata. And talagang sumasakit na yung ulo ko sa dami nila. Tapos palipat-lipat lang sila ng pwesto sa bahay. Kaya I decided na ipapamigay ko na talaga. Karamihan ng mga toys nila, total hindi naman din nalalaro. So, meron talaga akong pamangkin pala. Pinsan yata nabanggit ko last time. Meron akong pamangkin na meron siyang 2 anak na halos kaedara ng mga anak ko. Sa kanya ko talaga pinapalala move yung mga gamit na pinagliitan ng mga anak ko, kung ano-anong stuff nila. Tapos update lang pala, habang naglilinis ako dito, machika ko lang. Kasi kahapon, biglang nag-malfunction yung ginagamit naming Xiaomi na induction cooker. Ayaw na niyang uminit ng husto kahit itodo na. So I'm wondering kung meron kayong alam na pwedeng gumawa noon. Kasi alam nyo ba, may sentimental value sa akin yan. Dahil nga, nung unang lipat namin, nung unang beses na bumukod kami, meron kaming viewer na nag-sponsor niyan. Grabe, nakakatawa, diba? Kapag butane naman, kasi feeling ko magastos yung butane dahil nga siguro mga 5 to 7 or 8 na cooking lang yung isang butane. So, bili ng bili talaga si Pinggoy. And I'm thinking, kung maggagasol naman kami, gagamit kami ng gasol, ang pinaka pwede lang niyang pag
mapagpwestuhan dito is sa may labas. Gagawa namin ng paraan para magkapwesto siya sa labas. Kaso natatakot ako, baka kagatin ng daga naman yung host. Pero let me know naman, kayo ba, ano yung setup ng lutuan ninyo? Anong pwede nyo ma-recommend? Meron bang parang cover na bakal para sa host ng ano? Ewan ko, naisip ko lang, baka may ganun. Let me know naman. So, if ever nagasol ang gamit ninyo, nasa magkano na ba yung order ngayon? Kasi wala kaming tangke. So, magkano ba yung magagastos namin para mapaghandaan naman? Anyway, mabalik lang tayo dito sa video. Inabot na pala ako ng gutom niyan kakalinis. Tapos, kukunin ko lang sana dito yung blender ko. Kaso, dito rin pala nilagay ni Pinggoy yung mga biskwit na pinagbibili niya sa grocery. Kasi, minsan, pag mabilisan, ito yung pinapabaon niya kay Pinky, even kay Freya din. Kasi, supposedly, itong storage basket na to, lagayan siya ng mga food container, ng mga tumbler namin. And since ang liit nga ng pantry namin, kaya siguro dito na lang din muna pinaglalagay ni Pinggoy itong mga biskwit nga. Pero okay lang naman. Nga pala, meron kaming nabiling avocado nung isang araw na namalengke kami. Tapos ngayon ko lang siya naalala. And nag-crave talaga ako sa lasa niya. Kaso, napansin ko nga na para na siyang medyo lamog. So, natatakot na nga ako na, hala, baka sira na to. Sayang naman. So, inamoy-amoy ko nga muna. Okay na okay pa yung amoy niya. So, nagpicture na muna ako nito. Tapos, sinend ko nga kay Pinggoy. So, tumambay muna ako dito sa sala habang inaantay ko yung reply niya. So, eto na nga pala yung itsura ng sala namin. Medyo maayos naman na siya. Natanggalan ko na yan mga alikabok. Ang tsaka na lang dito is yung lagayan ng modem namin. Actually, nilagyan na ni Pinggoy ng Bostik yun. Yung pinakapatungan ng modem. Kaso, natatanggal pa rin. Ang bala ko nga, ipatong ko na lang siguro kaya yung modem dito sa itim na cabinet sa ibabaw ng TV. So, eto na nga at gagawa na nga ako ng shake kasi ang sabi nga ni Pinggoy, tanggalin ko na lang daw yung itim-itim since okay pa naman daw yung iba dito at saka para hindi rin masayang. So, ayan at ma-achieve ko na nga talaga yung kinikrave ko na avocado shake. Tapos nung kailan ba yung nagpa-andar kami ng ice maker, lalo na kapag gusto namin mag-imbak ng yelo para pag kailangan namin ng yelo for shake o kaya sa mga tumbler, at least meron ng available. Hindi na namin kailangan mag-antay. Biglang may nag-doorbell habang gumagawa ko ng shake. So, may bagong parcel na naman. At ganyan pa nga talaga kadami yung mga kailangan kong gawa ng content. Kaya talagang hindi rin talaga ako nababakante. Kahit nasa bahay lang ako. Alam mo, minsan talagang hindi ko naman maiwasan na nagbe-breakdown na nga ako madalas sa sobrang dami ng mga pinaggagawa kong trabaho. Napapagod na rin kasi yung katawan ko. Pero, mas nangingibabaw sa akin pag naaalala ko na sobrang privilege ka na nga sa kung ano yung meron ka. Okay lang naman, hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman ko minsan na napapagod ako, ganyan. Pero gusto kong mas maging grateful ako kaysa mas maging reklamador ako. Alam mo yun? Kasi alam mo itong bagay na to, dati pinapangarap ko lang to, yung hindi ko na kailangang bumiyahe pa ng ilang oras, makapasok lang sa opisina. Tapos may mga times dati na kapag kailangan ko pumasok sa duty, yung hindi kami magkikita ng ilang oras lang ni Pinggoy, miss na miss ko na agad siya. Ganon talaga kasi kami kaano ni Pinggoy, lalo na nung bago-bago pa lang kami. Sobra kaming inseparable. Kaya pag nararamdaman ko na sa sarili ko na ay nagiging reklamador na ako, nagiging ungrateful na ako, inaalala ko talaga yung mga moment na nag-work pa ako dati, na umay na ako sa routine ko, pagod na pagod ako dito, ayoko na makipag-deal sa mga nakakausap ko sa telepono na kailangan ko problemahin yung problema nila sa internet or kung ano. Sabi ko, ay, oo nga pala, ang laki na ng pinagbago ng buhay ko sa ngayon. Hawak ko na yung oras ko, nakakasama ko palagi yung pamilya ko, nakabukod na kami. Kaya minsan napapasabi na lang talaga ako na, ay, sorry Lord,